Mama, can I come? Bago ako sumakay sa kotse ay sumunod si Hivo sa likuran ko. Hindi ko alam kung bakit gusto niyang sumama this time. It's not his thing na sumama sa mga lakad ko, after nung naglagi kami dito sa bahay ni Vios. Nagpatayo ako ng sariling bahay, but my son insisted na mas gusto niya dito kasama ni Vios, kaya dito na lang din kami. Papa will come too, right? I wanna see him, Mama. Nangungusap ang mga mata nito, habang nakatingin sakin. I sighed dahil alam niyang sasagot ako ng hindi. Na hindi ako papayag na sumama siya. Anak, please Mama, gusto ko lang siyang makita kahit sandali. I know the real reason, bakit hindi na tayo bumalik sa kanya. He has a family now. Nagulat ako sa sinabi niya. Paano niya nalaman? It's over in the internet, Ma. Lahat nabasa ko, sabi nito na may lungkot sa mga mata. But still my answer is no. It's not the time yet. I need a little time, para maging control ko ang lahat sa kumpanya. Konti na lang talaga. At pag-ayos na, pwede na. Hindi na ako matatakot ipakita ang dalawang anak ko sa buong mundo, dahil may laban ako. May pera ako, may kapangyarihan ako, para ipagdamot sila sa ama nila. Maybe next time, anak. Please intindihan mo muna si Mama, ha. Lumaylay ang mga balikat nito, at napipilitang pumasok sa loob. Nakasalubong nito si Vios. What happened? Bakit malungkot ang isang yun? Tanong niya sakin. He wants to come. Gusto niya makita si Silver doon, nag-aalalang sabi ko. Hindi mo talaga maiiwasan yun. Nakilala na niya ang ama niya at nakasama, kaya hahanapin niya talaga ito. Lumapit nga yun sakin. Nagpapatulong na gusto niyang mag-aral sa paaralan. He's sick sa homeschool, Rina. Payagan mo na kaya ang bata. Tiningnan ko pabalik ang pintong pinasukan ni Hivo, bago ibalik ang paningin kay Vios. I'll think about it. Anyway, si Stephanie, nasa nani niya. Yun gusto ring sumama, hindi para sa totoong ama niya, ayaw lang talaga mahiwalay sakin. Mababakas ang kasiyahan sa mukha ni Vios, habang inaalala ang mga pinaggagawa nila ng anak ko kanina. Mas close si Stephanie sa kanya, kaya siguro hindi naghahanap ang bata sa papa nito dahil kay Vios. Pakasal na kaya tayo, Rina? Tanong nito na agad kong binatukan. Aray ko naman, ang sakit aniya habang hinihimas ang ulong na batukan. Yan kasi, ang hilig magbiro. Halika na nga, sabi ko at nauna nang sumakay sa sasakyan. Siya ang magmamaneho sa amin ngayon, habang nasa likuran namin ang sandamakmak na sasakyan. Seatbelt first for my wife, aniya at siya na mismo ang nagsuot ng seatbelt ko. Done, wife, aniya. Napangiwi ako sa sinabi niya na tawag niya sakin, at aambaan ko na sana ng suntok. Ta naman, bakit? Wife naman talaga kita, sabi ng doktor doon sa hospital, sabi niya at tumawa na parang baliw. Ewan ko anong sinabi ng doktor sa kanya, dahil pag tinutupak siya, wife talaga ang tawag niya sakin. Para kang baliw dyan. Tayo na nga, sabi ko. Okay madam, your wish is my command. Napailing na lang ako at diretso ang tingin sa daan. Miss RM, this way please. Sinalubong ako ng secretary ko na kanina pa sakin naghihintay dito. After I take over the company, I work under the name RM. To remind everyone that the rightful owner of the company, ay ang taong konektado sa foundation nito, and that is my father's dream. Miss RM, all set na po ang lahat. Ako, si Vios ay ang secretary ko lang ang nasa malaking VIP room na ito. Mamaya na ako magpapakita sa kanila. It's my first time actually to reveal my identity to them. Except sa board, trusted employees at ilang mga investors sa kumpanya, ay wala nang nakakakilala kay Miss RM, the new CEO of RMC. Are you okay? Tanong ni Vios sakin. Yes. Why? Hindi ka ba kinakabahan? It's your first time, right? Vios dado, matagal ko nang hinanda ang sarili ko dito, so yes. Alright. Basta I'm always here for you, seryosong sabi nito. Ngumiti ako at tumango. Nagpapasalamat talaga ako sa kanya, dahil nakaya kong pagsabayin ang lahat dahil sa kanya. He's my best friend, and the second father of my children. Ma'am, hinihintay ka na po ng lahat. I guess it's time.
Daddy, handsome daddy, natawa ako at kinuha ang bata kay Amanda. Really? Handsome si daddy? Tanong ko dito. Tumango siya na ikinangiti ko. She's adorable and beautiful. Aalis muna si daddy ah. Ano ang gustong pasalubong ni princess? Tanong ko dito. Dolls po. Dolls. You like new dolls? Yes po daddy. Kakabili lang ni daddy ng dolls sa'yo ah. Pero sige daddy will buy you a new one. Pumalakpak ito at sobrang tuwa ang namutawi sa inosenteng mukha nito. Thank you daddy. You're the best. O asan yung kiss ko? Humalik ito sa pisngi ko na ikinangiti ko. O akin na si Sofia. Umalis ka na at baka mahuli ka pa. Dapat you look good doon Silver ah. Who knows magpakita siya sa'yo, sabi nito. Yes. I hope makita ko siya. I miss her so much. I miss her and my son. I miss them. Gusto ko na silang makita. Gusto ko na silang makasama. Madami akong pagkakamali, at alam kong hindi yung agad maitatama. After she left, sinubukan ko pa ring elocate sila pero nawala sila bigla. Hindi ko alam kung nasaan sila. My last troop is my friend, Vayu who keeps on blocking me sa lahat ng account niya. For the last 3 years, he distanced himself sa aming magbabarkada. I hope makita ko siya ulit, malungkot na sabi ko. Of course. Naniniwala akong para kayo sa isa't isa. You suffered a lot already. Kung malaman niya ang lahat ng iyon, I think she will forgives you. Malungkot akong ngumiti bago nagpaalam. What I said 3 years ago was a lie. I need to lie to reveal the truth. Alam kong buhay sila ng anak ko. Alam kong buhay si Hivo. God knows kung gaano ako nagpapasalamat sa Diyos, na hindi sila napano doon sa aksidente. Sir, let's go, sabi ni Jamie nang salubungin ako. Inayos ko muna ang coat ko, bago sumakay sa sasakyan. I can't wait to see you babe. I miss you so bad. So it's true, na makikilala na natin si Miss RM. Yeah, I heard she's the ruthless. Really, it could be. There's also a rumor na pangit daw, kaya hindi pa nire-reveal ang identity. She must be genius. Mas lalong lumago ang RMC ngayon because of her. Yeah, I can't wait to meet her. Dad told me to befriend her, dahil plano naming pasukin ang RMC. So we have the same agenda here. I think hindi lang tayo ang may plano na ganyan. Mga bulong-bulungan ng mga tao sa venue. Kumalat ang pangalan ni Miss RM sa lahat, and kung ang mga maliliit na businessman ay hinahunting siya, ay ganoon rin ang malalaking kumpanya. Silver Larsen is not an exception with it. Alam ni Silver na nagtatrabaho si Viosdado sa RMC, kaya kailangan niyang makapasok dito, para mapalapit kay Vios. Kailangan niyang makakuha ng info kung nasaan ang mag-ina niya. Hindi nakakayanin pa ng taon, na hindi ni Silver makasama ang anak at ang babaeng pinakamamahal niya. Sir, we're here? Sa huling pagkakataon, inayos ni Silver ang suit niya, at lumabas ng sasakyan, dala ang pag-asa na sana makita na niya si Rina at ang anak nila. Sa pagtitipon, maraming kilalang tao ang dumalo. Ang iba ay mga kaibigan ni Silver, nandoon din si Agatha at ang asawa nitong si Kale, si Divine kasama ni Diego, si Philip with Hannah, si Angie at Kia. Nang makita ni Kia si Silver ay agad itong lumapit sa kanya. Hi, bati ng dalaga. You look good, dagdag nito. Tipid na ngumiti si Silver sa dalaga bago sumagot. Thank you, sabi nito. Alone? Yeah, why so distant? Para namang hindi ako kaibigan ni Rina, pabirong sabi nito. Ngumiti lang si Silver bilang sagot. He can't find the right words to say. I know that it's been 3 years since she died. But still, nalulungkot pa rin ako. But we don't have a choice, but to move on right. Sabi nito. Yeah, sagot ni Silver bago nag-excuse sa harapan ng dalaga. Kumuyam ang palad nito, at nagpakawala ng malalim na hininga. Calm down Silver. Calm down, pagpapakalma ni Silver sa sarili. Hey Silver, why are you in hurry? Sinundan ni Kia si Silver sa pinuntahan nito, at nang makita ito ni Philip ay agad niyang nilapitan ang kaibigan. Hi, ani nito sa dalawa. Hi, tipid na sagot ni Kia.
Excuse me ha, hihiramin ko muna tong kaibigan ko, sabi ni Philip at hinhila si Silver palayo kay Kia. Dinala niya ang kaibigan sa isang pribadong kwarto at hinarap ito. Man, wake up. Control yourself. Huwag mong sayangin ang lahat just for one day. Calm down or else masasayang ang lahat, sabi ni Philip. That which is a great pretender man. I wanna finish her right away. Galit na sabi ni Silver habang ang mukha ay namumula sa galit. Lahat ng mga tao na may kilalang pangalan sa business industry, ay isa-isang nagpakita sa venue. Papagandahan ng suits, gowns, heels and shoes, watches, at ilan sa mga accessories. Even bags and cars. Lahat ay mga bago, lahat ay brand new, lahat ay limited edition sa iba't ibang brand sa buong mundo. Lahat ay excited. Lahat ay nagpapayabangan. Lahat ay taas noong nakaupo dala ang kapita ng alak. Kahit ang mga pagkain na nasa venue, ay pang world class, ang waitress and waiter ay well-trained, at ang mga chef ay ang mga kilalang tao rin sa buong mundo. Maraming press at media sa loob, dinaig pa nila ang pagtitipon ng mga artista sa Star Ball every year. Wagas kong makipagsosyalan ang iba sa lahat. Pero ang tanging mata lang ni Silver ay nakapermi sa stage. Hindi niya alam kung bakit. Basta na lang siya kinabahan bigla. Alam niyang isa si Diosdado ang VIP na ipapakilala mamaya sa stage. Dahil kahit na successful ang kumpanya niya, ibang tanyag pa rin ang RMC. Para itong Supreme King sa isang palasyo, habang sila naman ay prinsepe lang. Rinig na rinig ang bulungan ng lahat. Kung sino si RMC. Ang natatanging tao na puro Pinoy na napasali sa top 5, na may successful na kumpanya sa buong mundo. Isa-isa na pinakilala ang mga VIP nang magsimula ang program. Ang mas nagbigay thrill sa lahat, ay ang identity reveal ng new owner ng RMC. Nagulat ang magkakaibigan ng pinakilala si Diosdado. Ang ogag, ang tagal na wala. Kinalimutan na yata tayo, bulong ni Diego, habang masama ang tingin kay Dios na taas noong nakatingin sa lahat. So today, for the first time, the person behind the success of RMC is here with us. Napuno ng palakpakan ang venue, dahil lahat sila at excited makilala ito, para makiugnayan sa negosyo. The famous RMC. So ere-reveal na niya ang sarili niya after 3 years, sabi ni Kale. So basically, siya ang boss ng friend niyo na si Vios. Sagot ni Agatha sa asawa. Yes. Let's all welcome Rina Magallanes. Nang i-announce ng MC ang buong pangalan ni Rina, ay gulat na patayo ang lahat, pati na ang mga kaibigan nito. Hindi nila akalain na napakagandang babae, at batang-bata ang dating ng bagong namamahala sa RMC. Gulat ang rumahistro sa mukha nila, lalong-lalo na sa taong may galit sa kanya. Si Silver ay halos mastatwa sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapaniwala na ang new CEO ng RMC ay ang babaeng matagal na niyang hinahanap. Smile wife. Para kang timang, hindi ko siya pinakinggan, at tinignan lang silang lahat sa mukha na hinanda ko para sa araw na ito. This fierceful looks is unbreakable kahit ano pang gawin nila. May sinasabi ang MC, pero parang wala akong narinig. Nagulat ako na makita ang mga kaibigan ko dito, pero pinilit kong wag ipahalata ito. Hanggat maaari, wala dapat makaalam tungkol sa ugnayan ko sa kanila. Hindi ko inaasahang maiintindihan nila ako, basta ang alam ko ay ginagawa ko ito para hindi sila mapahamak. Your friends are here, madam. And mukhang gulat silang lahat. Bulong ni Vios. Nang libutin ko ang paningin ko, ay nakita ko si Silver. Nagulat at hindi makapaniwala na nandito ako sa harapan niya. Bakas sa mukha nito ang gulat, na siya namang gusto kong makita. Pero nang tignan ko ito sa mga mata, agad kong iniwas ang aking paningin sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nandoon ang pangungulila at sakit na nakikita ko. At hindi ko yun gusto. Come here, nilagay ni Vios ang kamay niya sa maliit na bewang ko. Hindi ko mapigil ang hindi lingunin si Silver, lalo na't bumaba ang paningin nito sa kamay ni Diosdado, na nasa bewang ko. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan niya, at wala na rin akong pakialam kung ano man iyon. Stop looking at him, Rina. Para kang timang, bulong ni Vios sa tenga ko. I'm not looking at him, pagtanggi ko. Hinarap niya ko sa kanya sa harapan ng maraming tao.
Ano na namang pakulo ang naisip ng makong na to? Yes, you are staring at him. Kinuha niya ang ilang hibla sa mukha ko, at nilagay sa likuran ng tenga ko. There, beautiful, aniya at inakay ako paupo, sa naka-assign na upuan namin. Sa kalagitnaan ng event ay may mga taong pasimpleng makausap ako, pero dahil sa higpit ng security ko, ay hindi sila basta makalapit sa akin. Vios make sure na walang makakalapit sa akin, bukod sa kanya. Siya na ang bahala mag-handle sa lahat. I trust him with this. Dahil sa kanina pa ako nakaupo, ay nagpasama ako sa secretary ko, para pumuntang restroom. Ma'am Rina, hihintayin na lang po kita sa labas, tumungo ako at pumasok sa loob. Nang tignan ko ang sarili ko sa salamin, ay nagbitaw ako ng isang malalim na hininga. Hindi ko akali na makikita ko silang lahat, sa isang event na gaya nito. Hindi ko akali na makikita ko ang mga kaibigan ko dito. Kanina, kita ko ang sakit sa mukha nila. Ang gulat at tila hindi makapaniwalang buhay ako. Nakita ko rin kung paano umiyak si Divine at Agatha, nakita ko rin ang pagkasira ng masayang mukha ni Kia nang makita ako. Bakit ganoon? Bakit siya? Bakit ganoon at nagawa niya sa akin yun lahat? For 3 years of investigating. Nakuha rin namin ang lahat. Nakuha ko ang sagot, pero hindi ko alam kung bakit. We've been friends since college. We've been friends before I met Silver. We've been friends without knowing her real self. Naalala ko pa ang sinabi ni Kuya Felix sa akin a year ago. Walang connection si Amanda kay Sonia, iha. Unang bungad ni Kuya Felix sa akin, nang salubungin niya ako sa balitang dala niya. Pero ang sabi niya ay si Mama ang biological mother niya, nung last naming pagkikita, sabi ko. Yes hiha, sigurado ako dyan, pero totoong may anak si Violet maliban kay Sydney. Anak niya ito sa unang asawa. Sa sinabi ni Kuya Felix, ay hindi agad ako nakareact. Hinihele ko si Stephanie habang si Vios ay nakatoka kay Hivo, na nagpapatulong sa ginagawa nito. Sino po ba? Anong ko? Kashnia Gira. Nabingi yata ako sa sinabi ni Kuya Felix, nang marinig ang pangalan ng kaibigan ko. Pakiulit po. Tanong ko. Kashnia Gira. She's your friend right? Yes. Well iha, mukhang nagkamali ka ng kinaibigan. Si Kashnia Gira ang pumalit sa ama niyang may-ari ng mga kasino. Ang ilan ay illegal. Nag-iisa itong anak ni Christopher at Violet, lumaki sa poder ng ama, habang patagang banibisita ng ina. Kulang ang salitang gulat ang nararamdaman ko ngayon. Alam ni Kia ang lahat tungkol sa akin. Alam niya kung sino ang ina na nagpalaki sa akin. Alam niya ang pinagdaanan ko, dahil kaibigan ko siya. Pero bakit hindi niya nabanggit sa akin ang tungkol kay Mama? Hindi. Huwag kang mag-isip ng masama sa kaibigan mo Rina. She's innocent and pure, kaya bakit mo siya pag-iisipan ng masama? Aside of that, malaki ang utang ng ama ni Amanda kay Christopher. Hindi ka ba nagtataka Rina kung bakit dumating si Amanda, nung nagkakamabutihan na kayo ni Silver? Biglang bumalik sa alaala ko lahat. Yung unang pagtatagpo namin ni Amanda, at doon yun sa Tagaytay. Ang eksaktong address na tanging ako, at mga kaibigan ko lang ang nakakaalam. Rina, naputol ang pagbabalik tanaw ko, nang marinig ang boses ng taong di ko inaasahang makikita ngayon. Kashnia, nagulat ako pero pinilit kong wag ipahalata, habang nakatingin sa kanya sa salamin. Oh my God, I miss you, sabi nito at niyakap ako. Hindi ako makagalaw nang yakapin niya. Hindi ko inaasahang yayakapin niya ako. Pero nang matauhan ay niyakap ko siya pabalik. Humikbi ito na tila ba ay umiiyak. Hindi ko alam kung paano siya patutunguhan. After all tinuring ko siyang tunay na kaibigan. Akala ko wala ka na, sabi niya. Akala ko rin noon mamamatay ako. Nang kumalas siya sa yakap ay tinignan niya ako, mula ulo hanggang paa. You look different, Anya. Hindi ako nakapagsalita. Nakatitig lang ako, habang bumabalik sa alaala ko ang lahat. Ang muntikang pagkamatay naming ng mga anak ko. Ang pagkamatay ni Kuya Roel, at ang paghihirap namin makatakas lang sa kay kamatayan. Kulang pa kami sa ebidensya. Hindi pa namin mapapatunayan na may kinalaman siya sa nangyaring krimen. Hindi ko din alam kung bakit niya nagawa yun, kung scaling siya ang may pukana ng lahat. Gusto kong malaman lahat. Thank you Kia,
Sabi ko. Bakit hindi ka umuwi? Bakit hindi ka nagpakita sa lahat? How's Hivo? Wala na ba siya? Bakit parang it sounded to me na naninigurado siyang wala na ang anak ko? I'm sorry Kia. Maraming nangyari. I need to move on. Kailangan maghilom lahat ng sugat sa puso ko, bago ako magpakita sa inyo, sagot ko. Not saying na wala na si Hivo. Not confirming na buhay ito. It's up to her kung paano niya intindihin. I understand. Alam kong mahirap mawala ng anak, Anya. Alam niya. Bakit? Nabuntis ba siya noon? O nagkaanak? What is she talking about?